lulutuin natin mais, kamote, mga talbos ng kamote o kahit anong talbos ng gulay, inabraw. Papaliwanag din natin ano ba yung inabraw. Pero ito muna yung mga pinrepare natin. Meron tayong mais. So, hiniwa na natin, ginayat na natin ang ating mais. Yan. Tapos, ang pangpalasa natin, hibe. Tapos, meron tayong bawang sibuyas, luya, talbos. Kasi yan yung kasama ng ating mais. So, ang meron ngayon, available, talbos ng ampalaya at saka malunggay. Wala kasi tayong talbos ng kamote. So, any talbos is okay. Yan. So, atin ang pinainit itong ating mantika at igigisa na natin. So, kapag mainit na yung inyong mantika, yan, igisa na natin. Yung luya, maganda nilalagay ito sa mga may sabaw. Kasi, pangpalasa siya eh. Yan. So, unahin natin yung luya. Tapos, lagay natin yung ating sibuyas. Gisa-gisa lang natin yan. Okay. Sibuyas at pag medyo nasangkot siya na, ilalagay natin yung ating bawang. Yan yung mga pangpalasa, pangpabango natin sa ating niluluto sa pang-araw-araw. At para magkalasa yung ating lulutuin, sinasama ko na rin yung hibe. Yan. Pwedeng hipon, pwedeng hibe, kung ano yung available sa inyo ngayon. Kasi, diyan lalasa na yung inyong ginigisa. Kaya, konti na lang yung ilalagay ninyong pangpaalat mamaya kasi medyo may alat na to. At isama na rin natin sa pagsangkot siya yung ating mais. Papakuluan natin hanggang sa lumambot yung ating mais. Yan. Okay. At titimplahan na natin siya. Timplahan na natin yung ating mais. Kasi, para natitimplahan din yung ating mga pangpabango. Ang panimpla natin, paminta. Paminta. Kung ayaw ninyo ng patis o ng bagoong, pwede din ng iodized salt. Kung gusto niyo na healthier. Actually, merong mga saltless 30% na talaga yung alat ngayon. Nabibili na po yon sa inyong mga grocery. Pero dahil Ilocano or sa Tagalog region, itong inabraw, lalagyan natin siya ng bagoong isda. Yan. At para hindi masunog yung inyong niluluto, pwede nyong lagyan ng konting tubig. Okay. Yan. So, nilagyan natin ng tubig. Matutuyo din naman yan. Pag sinabi kasing inabraw, ito yung sa Ilocos region. So, hintayin nating lumambot itong ating mais. Pwede niyong takpan para mas mabilis siyang lumambot. So, mga kalahating kutsarita ng bagoong isda. Pwede rin bagoong alamang kung ano yung meron kayo. Pwede rin patis at sabi ko nga, yung asin na mas low yung sodium content kasi nilagyan nyo ng potassium. Pag sa Ilocos region, ang pagkakaiba niya, medyo same ang inabraw sa dinengdeng. Pero ang pagkakaiba niya sa pinakbet, mas may sabaw ang ating inabraw o ang dinengdeng. Yan. So yung pagkakaiba, pag pakbet kasi, less yung kanyang sabaw. Medyo mas tuyo. So, yun yung pagkakaiba nila. Mas masabaw ang inabraw. Tapos, pwedeng hipon, pwedeng hibe, pwede rin kung meron kayong mga tira-tirang inihaw na isda o kaya pritong isda, pwede nyo ring ilagay dito yan. Yan yung mga pangpalasa natin. Ang kagandahan dito sa ating mais, yan, so hintayin lang po natin kumulo. Usually, mga 5 to 10 minutes, kumulo na yan. Pagkulo, lalambot na yung ating mais. Ang maganda dito sa mais, carbohydrate to, pero medium glycemic index.
So, ibig sabihin, hindi nag-shoot up ng sobrang bilis yung inyong sugar. So, kasama to sa medium glycemic index. Hindi siya talaga high. Tapos, may fiber, kaya maganda sa inyong tiyan. Tsaka ito yung gulay na may protein. So, doon sa mga vegetarian dyan, pwede itong source ng protina. May phosphorus, magnesium para sa inyong heart, tsaka maganda to kompleto sa lahat ng vitamin B's halos. B5, yung mga pantothenic acid, B9, folate para sa mga buntis, B6, pyridoxine, tapos meron pa siyang potassium, tsaka yung mga antioxidants para maiwasan yung mga pangmatagalang sakit katulad ng mga lutein, zeaxanthin, maganda yun lahat sa inyong mata. Kasama na yung vitamin C. So, ang mais may vitamin C siya. Ito namang ating mga talbos, ang benepisyo sa pagkain ng mga talbos. Actually, maganda yung mga talbos ng kamote. Yan, maganda din to. Lahat ng talbos, green leafy vegetables, meron siyang vitamin A, C, E, at saka K. Tapos may folate pa yan. Meron din siyang mga minerals katulad ng iron. So, itong mga green leafy, di ba, sa mga anemic nga itong papakain. Kasi, marami siyang iron, magnesium, potassium, tsaka calcium. Yung magnesium, yung mga calcium, kailangan mo yan para sa iyong buto, sa iyong ipin. At marami din siyang antioxidants. May lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin C. So, itong mga niluto natin ngayon, itong mga sahog natin, maganda sa tiyan, pampapayat, maganda sa mata, maganda sa kutis, at sa inyong immunity. Kasi may zinc din to eh. Yan. So, pag kumukulo na at lumambot na, o pwede nang kainin. So, titikman nyo kung okay na yung inyong mais. So, napalambot nyo na, napakulo nyo na. So, bago nyo i-off, or bago tanggalin, dun sa apoy, ilalagay natin yung ating mga berdeng dahong gulay. So, masarap to pag umuulan, pag malamig, yan, ihulog nyo na. So, lahat ng mga gulay na pwede ninyong itanim sa inyong likod bahay, yun yung reason kasi 'di ba yung mga Ilocano nga very practical sila. So, yung mga madaling itanim na mga gulay, yun yung ginugulay nila o inuulam nila. At isa na nga dito yung inabraw or dinengdeng. So, sabi ko nga, pag sinabing inabraw, masabaw. Yung pakbet, mas tuyo. So, ito na yung ating finished product. Maraming salamat po. So, pwede nyo nang i-off. Yan.